Grabe no, ang tagal na nating nakikipaglaban bilang manunugis ng aswang. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin nauubos yung mga halimaw na yan. Imposible naman kasi ang gusto mo mangyari. Kagaya nga ng sabi ni Mang Carlos, kahit gaano pa tayo kagaling sa pakikipaglaban, hindi talaga natin sila mapupuksa ng tuluyan. Pero kahit dito man lang sa baryo natin ay maubos natin sila. Bahala na muna yung ibang mga lugar. Siguro naman meron din silang magigiting na mandirigma sa lugar nila. Sira ka talaga. Pero napansin mo ba kanina? Parang naluluha si Mang Carlos habang nagpupulong sa atin. Birang mangyari yun ha. Di ba kilalang tigasin yung pinuno natin yun? Ayaw man niyang aminin, alam kong mamimiss niya ako. Siyempre isang matibay at magiting na miyembro niya ang pansamantalang mawawala. Napakahangin mo talaga. Oo, biro lang. Ito naman oh. Tanggap ko naman na pangalawa lang ako sa'yo no. Sus, wag na nating ikumpara mga sarili natin sa isa't isa. Pareho tayong mahalagang parte ng grupo natin laban sa mga aswang. Kaya oo, isa kang malaking kawalan sa amin. Pansamantala lang naman yan, Ryan. Hindi ko talaga mahindian yung offer ng tita ko na magtrabaho sa Amerika. Malaking tulong din kasi yun sa pamilya namin. Alam mo namang bound rin kami sa utang mula nung nawala si tatay. May mga kapatid pa akong pinag-aaral. Albert, ano ka ba? Hindi mo naman kailangan magpaliwanag eh. Kung ako ang nasa posisyon mo, tatanggapin ko rin yung offer na yun, no? Nalulungkot lang talaga ako na kailangan kong iwan ng pamilya at kaibigan ko dito. Lalo na ang grupo natin. Alam mo namang karugtong ng pagkatao ko yung misyon natin eh. Hayaan mo, ako na muna ang gagawa ng misyon mo para sa'yo. Dodoblehin ko na lang yung pakikipaglaban sa mga aswang. Para sa'yo. Sira ulo. Baka mapano ka pa dahil dyan eh. Cargo de konsensya ko pa yan. Kaya pag nakaalis na ako dito hanggat maaari, kalmaan mo muna sa pakikipaglaban. Huwag masyadong mainit ang ulo pag nakakakita ng aswang ha. Mag-aalala ako sa inyo eh. Wala ka dapat ipag-alala. Mag-iingat ako. Kaya ikaw rin ha. Dapat ay mag-ingat ka. Pupunta ka sa isang banyagan lugar na hindi mo pa kabisadong ugali at kultura ng mga tao dun. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi ko papabayaan ang sarili ko. Tatawag at susulat din ako. Mabuti naman kung ganun. Ryan? Ano yan? Yung tungkol sa nangyari nung isang gabi. Oh, bakit? Anong tungkol doon? Pasensya ka na ha. Hindi dapat kita hinalikan. Ewan ko ba kung bakit ko ginawa yun. Siguro, nadala lang ako ng kalasingan ko ha. Maling-mali talaga ako. Pasensya na. Huwag mo nang isipin yun. Okay lang, naiintindihan ko. Alam ko namang hindi mo sinasadya yun kasi wala rin namang rason para gustuin mong halikan ako sa labi, di ba? Oo nga. Narinig mo yun? Huling gabi ko na dito sa Pilipinas pero mukhang mapapasabak pa yata ako sa bakbakan. Kainis talaga tong mga aswang na to eh. Huling hirit daw bago ka lumipad pa Amerika. Kung ganun, pagbibigyan ko muna sila. Oh, Ryan, ano pang hinihintay mo? Ilabas mo na yung sandata mo. Makikipaglaban tayo ngayon. Handa ka na ba? Oo, kanina pa nangangat yung mga kamay kong pumaslang ng aswang. Tatlo pa talaga kayong sumugo dito ha? Kala niyo siguro uurungan namin kayo. Anong tatlo? Dalawa na lang. Ayan oh, pinutulan ko ng leeg yung isa. Best friend ko yan! Sira ulo, tapusin mo na yung hawak mong aswang. O sige. Ako na bahala dyan sa isa pang natitira. Sigurado ka? Oo, paubayan mo na sa akin yan. Baka mamiss kong pumasa lang na aswang habang nasa Amerika ako eh. O sige, bahala ka. Oh, tatakas ka pa ha? Ginusto niyo sugurin kami, kaya panindigan ninyo. Hindi yung tatakbo kayo. Tama na yan. Wala nang buhay itong mga aswang na to. Mga maiinang nila lang. Di man lang tumagal ng 5 minuto. Ay nako, gusto ko tuloy humikab. Napakahambog mo talaga. Joke lang. Siyempre napagod din naman ako at kinabahan rin. Hindi ko lang pinahalata. Siyempre, yan ang turo ni Mang Carlos sa atin eh. Wag na wag mo ipapakita ang takot mo sa kalaban mo. Mismo. Kaya wag na wag mong kakalimutan yan ha. Pati na rin ang lahat ng mga natutunan mo sa pakikipaglaban. Para kapag nakauwi ka na rito, pwede mo pa rin balikan yung pagiging manunugis ng aswang. Babalikan ko talaga to. Pangako yan. Mabuti. Hihintayin ka namin. Pwede ko kayang dalhin yung mga pangil ng aswang na to sa Amerika? Gagawin kong keychain sana eh. Loko-loko. Halika na, iligpit na natin mga to. At na makauwi na rin tayo. Lumalalim na yung gabi oh. Good day sa lahat ng mga listeners ng paborito kong channel na Aswang Radio. Tawagin niyo na lang po akong Stella. Isa sa mga new subscribers niyo. Ang kwentong isishare ko sa inyo ay karanasan ng aking Tito Ryan.
pinsan ng mama ko, na isa rin sa mga subscribers niyo. Dahil hindi raw siya magaling sa pagsusulat, nakiusap siyang ako ang magpadala ng kwento niya sa inyo. Kaya naman po sa araw na ito ay ilalahad ko sa inyo ang buong pangyayari ng pinakamadilim na kabanata ng buhay niya. Nangyari po ito taong 1983 sa probinsya nila sa Eastern Samar. Nasa high school daw si Tito Ryan nang maramdaman niyang hindi siya kagaya ng mga kapwa niya binata. Bigla raw kasi niyang na-realize na may feelings pala siya sa kababata at best friend niyang si Albert. Hindi niya sinabi ito sa kahit sino man dahil siya mismo ay hindi rin matanggap ang kanyang sexualidad. Hindi pa naman kasi ganun ka-open ang society noon sa mga kagaya nila at ayaw rin niyang masira ang pagkakaibigan nila ni Albert nang dahil dito. Hanggang isang gabi, habang nagiinuman, ay bigla siya nitong hinalikan at dala na rin ang impluwensya ng alak. Buong puso rin niyang tinugunan ang halik nito. Naayos naman nila ito at bagaman masakit para kay Tito Ryan, tanggap raw niya na wala lang ito para kay Albert. Sakto naman na lumipad na ito pa Amerika, kaya hindi na rin nila napag-usapan ulit ang tungkol sa nangyari. Sa loob ng 5 taon ay sinubukan niyang tanggalin ito sa kanyang isip. Nag-focus na lang siya sa kanyang personal na buhay at sa misyon niya bilang manunugis ng aswang. Pero isang araw, Totoo po ba yung sinasabi niyo, Nay? Oo nga. Narinig ko kasi ang kwentuhan kanina sa palengke. Alam mo naman ang mga tendera na isda doon, mga chismosa. Nakauwi na raw talaga si Albert kagabi. Wala naman siya nakukwento sa akin na uuwi na siya. Nakasorpresa. Pero ang mas nakakagulat, may dala raw magandang babae ang kaibigan mo. Pilipina rin daw na nagtatrabaho sa Amerika. At ang chismis ha, magpapakasal na raw ang mga ito kaya umuwi dito sa atin. Ikakasal na si Albert? Ganun na nga. Ay, salamat naman at makakakain na ulit ako ng lechon. Sigurado kong imbitado tayo sa kasal niya. Abay, mang best friend kayo eh. Si nanay talaga. Pwede naman tayong bumili ng lechon sa darating na sahod eh. Siyempre, iba pa rin ang libre. tinawanan na lang niya ang kanyang ina. Pero sa totoo lang, lihim siyang nasasaktan ng mga oras na yon. 5 years nang nakalipas mula nung nag-abroad si Albert. Pero hindi pa rin nawawala ang nararamdaman niya para dito. Siguro dahil hindi rin naman tuluyang naputol ang communication nila. Kaya hindi talaga siya nakapag-move on dito. Kahit na hindi pa usong social media noon, ilang beses sa isang taon rin silang nagsusulatan. Tumatawag rin ito sa kanya kahit na long distance. Aminado siyang may ibang mga lalaki rin naman ang nakakakuha ng atensyon niya sa mga nakalipas na taon. Pero wala sa kanila ang nakapantay sa nararamdaman niya para sa kanyang best friend. Patuloy rin niyang inililihim ang tungkol sa kanyang sexualidad. Natakot kasi siyang mahusgahan ng mga tao. Lalo pat sa munisipyo siya nagtatrabaho. Maraming salamat sa pagdalo ninyong lahat sa pagpupulong natin ngayong gabi. Masaya ako dahil kumpleto tayo ngayon. Medyo matagal-tagal na rin po kasi mula nung huling beses tayo nagpulong. Ano po ba yung pag-uusapan natin ngayon, Mang Carlos? Siyempre, ano pa ba? Ang pagpuksa natin na puwersa ng mga aswa. Hindi naman siguro lingid sa inyong kaalaman na may natagpuan na namang bangkay kaninang umaga sa loob ng kagubatan. Wakwak ang katawan ng biktima. Ni walang tinirang lamang loob ang pumaslang dito. Panibagong biktima na naman ng aswang. Nanahimik lang pala sila ng ilang buwan. Ngayon muli na namang nag-aasik ng lagim yung mga sugo ng Diablo na yan. Sinabi mo pa, wala talagang puso ang mga halimaw na yan. Pero ano pa nga ba ang aasahan natin mula sa kanila? Natural lang sa kanila na pumaslang at kumain ng tao. At tagal-tagal na rin mula nung huli silang may nabiktima sa baryo natin. At ngayon ay may nasawi na naman. Kailangan mas pag-igtingin natin ang ating puwersa. Hindi natin naayaan na may mabiktima na naman. Sangayon po ako dyan. Sa tingin ko po, kailangan nating ibalik yung gabi-gabing pagroronda. Yan mismo ang naisip ko. Kaya ako nagpatawag ng pagpupulong. Hahatiin ko kayo sa 3 grupo upang masiguro bawat sulok ng baryo natin ay may nagro-ronda
simula mamayang gabi. At ngayon, na nasa isang mahirap at nakakatakot na sitwasyon na naman tayo. Masaya ako na may mga mahalagang miyembro ng grupo natin ang nagbalik para tulungan tayo. Alam kong na-miss niyo siya. At alam kong marami rin sa inyo ang may alam na nagbalik na siya kahapon. Pero gusto ko pa rin siyang opisyal na tawagin dito para i-welcome sa grupo natin ulit. Kaya nagbalik na si Albert. Tuwang-tuwa ang mga kasamahan nila nang lumabas si Albert. Kaagad nila itong pinagkaguluhan at niyakap. Halata naman sa mukha ni Albert na masaya itong makita muli ang mga kaibigan. Halos wala raw nagbago dito. Bukod sa medyo mas pumuti ito at mas nagkalaman ng kaunti, ito pa rin ang Albert na nakilala niya. Tumibok ng sobrang bilis ang kanyang puso nang muli itong makita. Kaya naman hindi na siya nakigulo at tahimik lang na nanunood sa pinakalikod. Pero hindi siya nakaligtas sa paningin nito dahil mabilis siya nitong nakita. Si Albert pa mismo ang lumapit sa kanya. Anong klase kang best friend? Parang hindi mo ako na-miss ah. Sira, inayaan ko lang muna silang pagkaguluhan ka. Oo nga eh. Dahil ko pa yung artista. Alam ko namang manghihingi lang ng tsokolate at saka mga pabango yung mga yan. Meron nga bang pasalubong? O, syempre naman, pwede mong wala. Lalo ka na. Madami ko nga pasalubong sa'yo eh. Talaga? Very good ka dyan. Akala ko nga pupuntahan mo ako sa bahay eh. Di ba nakarating sa'yo yung balita na umuwi na ako? Nakarating, siyempre. Pero hindi na muna kita pinuntahan kasi alam kong busy ka rin kasama yung pamilya mo. Ayoko makigulo. Jesus, para ka namang iba sa amin. Hindi ka makakagulo kasi parte ka na rin ng pamilya namin. Salamat. Naputol ang usapan nila nang ipagpatuloy na ni Mang Carlos ang kanilang pagpupulong. Tahimik silang nakinig habang sinasabi nito kung sino ang magiging kagrupo nila sa pagronda. Nagkatawanan pa nga nang sumingit si Albert at nakiusap na isali sa grupong kasama siya. Natawa si Mang Carlos at pinagbigyan ito sa huli. Pagkatapos naman ng kanilang pagpupulong, ay sabay na silang umuwi. Uy, alam mo bang kakasal na ako? Siyempre naman. May balita bang makakaligtas sa mga chismosa nating kabaryo? Sabi ko na nga ba eh. Pero hindi ka ba nagulat nung nalaman mo? Medyo. Wala ka naman kasing nakukwento sa aking kasintahan mo sa Amerika, di ba? Mahirap kasi kung sulat lang eh. Kaya naisip ko na saka ko na lang siya ipapakilala sa'yo kapag umuwi na kami dito sa Pilipinas. Hindi, ayos lang. Isa pa, nasa hustong edad ka na rin para magpakasal, di ba? Ikaw rin naman ah. Uy, wala ka pa bang plano? Teka, huwag mong sabihin may nobya ka na ngayon oh. Hindi ka pa ganong naiisip yan sa ngayon eh. Ikaw rin, hindi na tayo bumabata. Pero desisyon mo pa rin yan. Kung saan ka magiging masaya, basta hindi ka pwedeng mawala sa kasal ko ha. Ikaw yung best man. Aha? Ako? Oo. Oh, teka, ba't parang gulat na gulat ka naman? May iba pa ba akong pwedeng maging best man? Ano ka ba? May kapatid na lalaki ka naman, di ba? Pero ikaw yung matalik kong kaibigan. Sabay tayong lumaki at kung may mas nakakakilala sa akin, ikaw yun. Kaya dapat lang na ikaw yung kunin kong best man, no? Matagal na panahon rin tayong hindi nagkita kaya... Shh, tama na yan. Ano ko ba? Basta ikaw ang best man ko Tapos ang usapan. Ryan, anak? Aba, nakita na pala kayo ni Albert. Aling Loring! Uy, hello po! Parang lalo po tayong bumabata. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Bolero ka pa rin. Nasaan ang pasalubong ko? Nasa bahay po. Ihatid ko yun sa inyo. Ay, mabuti naman. May lotion at pabango ba? Nay, ano ka ba? Nakakahiya. Bakit naman ako mahihiya? Para ko na tong anak. Ay siya nga pala, Albert. Birthday ko na bukas ha. May handaan kami sa bahay. Pumunta ka ha. Dalhin mo yung nobya mo nang makilala naman namin. Sige po, ayos. May kainan pala. Siya. Mauna na ako ha. Pupunta pa ako sa palengke. Ingat po kay Nay. Napabuntong hininga na lang si Tito Ryan. Kahit anong gawin niya ay parte na talaga ito ng buhay niya at hindi niya na ito maiiwasan. Para na kasi talaga itong pamilya kung ituring ng nanay niya. At ganoon din naman ang pamilya ni Albert sa kanya. Kaya naman tinanggap na lang niya na mukhang masasaktan nga talaga siya ngayong ikakasal na ito. At wala man lang siyang mapagsabihan
ng totoo niyang nararamdaman. Kano katagal na kayo ng nobya mo? Magdadalamang taon na. Nakilala ko siya dun sa hotel na pinagtatrabahuan ko. Kami lang ang Pinoy sa grupo namin kaya mabilis kami nagkasundo eh. Pinahanga niya nga ako sa kabutihan at kasipagan niya sa trabaho eh. Masaya ako malaman na mabait yung mapapangasawa mo. Oo naman, sobra. Alam mo, napakamaalaga at maunawain niya pa. Ang swerte-swerte ko talaga sa kanya. Mukhang mahal na mahal mo nga eh. Tama ka. Kaya nga magpapakasal na kami. Ayoko nang pakawalan pa. Baka mauntog pa at iwan ako. Baka lugi naman siya sa'yo ha. Uy, grabe ka naman sa akin. Tayo yung magkaibigan ah. Kaya nga, kilalang kilala na kita eh. Kung ano man yung kalokohan ko dati, kalimutan mo na yon. Nagbago na ako. Siyempre, kaya ko nga siya papakasalan dahil seryoso ako sa kanya. Hindi ko siya lolokohin o kaya sasaktan. Dapat lang. Aswang Radio. Hello! Isang napakagandang araw sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa Aswang Radio. Ito po ang inyong super pretty and fresh DJ Rosana. Next, ang aga-aga, nagbuhat agad ng sariling bangko. Hayaan nyo na, minsan lang naman. Pero in fairness kakasimula pa lang ng kwento natin ngayon, naiintriga na agad ako. Honestly, I feel bad for Ryan. Hindi madali na itago ang totoo mong pagkatao, pati na rin ang feelings mo para lang makaiwas sa judgment at discrimination ng mga tao. Siyempre, mahirap ang sitwasyon niya noon. Hindi kagaya ngayon na mas open and accepting na ang society natin. Well, still not perfect though dahil may mga inequalities pa rin naman. Pero ang layo na rin naman ang narating natin mula sa klase ng society na meron tayo noon. And we have to remember, nangyari ang kwento to nung mga 1980s sa isang probinsya na most probably ay may conservative values. So sino sa inyo dyan ang naka-experience ng ganitong karanasan ni Ryan? Yung tipong kailangan mong i-keep yung feelings mo para sa isang tao para hindi masira yung pagkakaibigan nyo. Alam kong gasgas na yung plot na to sa mga romantic films pero aminin natin, nangyayari talaga to sa totoong buhay. Nakakatakot naman kasi talagang mag-rest, diba? Lalo na kung sobrang precious talaga ng friendship nyo at ayaw nyong mawala yung taong yun sa buhay nyo. Wala akong sinasabing nakaka-relate ako dito, pero parang gano'n na nga. Kaway-kaway sa mga nakaka-relate dyan, ipakita nyo na yung tapang nyo at sumugod kayo sa ating comment section down below. At habang nagko-comment kayo, paki-like, share, and subscribe na din po ito sa ating munting channel na Aswang Radio. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong stories. Ngayon alam kong excited na kayong malaman kung ano ang mangyayari sa kwento ni Ryan, kaya what are we waiting for? Ituloy na natin ang ating kwento. Aswang Radio. Namiss ko to. Ang pumasok sa kakahuyan para maganap ng aswang. Iba ka rin talaga, no? Kulang yata yung nakamiss ng ganito. O syempre, ito na yung nakasanayan natin mula noon eh. Mula 15 anyos pa lang, manunugis na tayo ng aswang. Kaya mo pa kaya ngayon? Aba, teka, parang minamalit mo yata ako ah. 5 taon na rin yung nakalipas na hindi mo to ginagawa, di ba? Hindi kaya kinakalawang ka na? Talaga lang ha. Papatunayan ko sa iyo hindi pa ako kinakalawang. Magaling pa rin ako makipaglaban sa mga aswang no. Yabang. Sige, tignan natin ha. Matagal na silang manunugis ng aswang, kagaya ng mga namayapa nilang ama. Nagsimula ang lahat ng sabay na mapas lang ang mga ito sa pakikipag-engkwentro sa mga halimaw. Pareho silang 15 anyos nang sabay nilang paglamayan ang kanilang mga ama. At sa mismong araw na nilibing ang mga ito, ay pinangako nilang bibigyan nila ng hustisya ang pagkawala ng mga ito. Titiyakin nilang pagbabayaran ng mga aswang ang kasamaan ng mga ito. Nung una ay pinigilan pa sila ni Mang Carlos, pero sa huli ay wala itong nagawa nang magpumilit talaga sila. Hindi rin sila napigilan ng kanilang mga pamilya dahil desidido talaga sila sa bagay na gusto nilang pasukin. Mga kasama, maganda na kayo, mukhang magsisimula na yung aksyon. Matalas ka pa rin talaga. Mga yabag pa lang yung naririnig natin. Alam mo na kagad na mga aswang yung parating. Siyempre naman, kilalang kilala ko yung mga halimaw na yan eh. Ano, handa ka na bang sumabak ulit sa labanan? Kanina pa nga ako kating-kating pumaslang ng aswang. Mula sa madilim na parte ng kagubatan ay lumabas ang 5 aswang.
Sa unang tingin ay akalain mong mga normal na tao lang sila. Pero biglang lumabas sa mga pangil nila at humaba rin ang mga kuko nila. Tumutulo pa ang laway ng mga ito na para bang sabik nang kainin sila. Pero mukhang mas sabik si Albert na paslangin ng mga ito. Ni hindi na kasi nito hinintay ang senyas niya at mabilis na itong sumugod sa mga aswang. Kagad naman silang kumilos na mga kasama nila at sinimulan na ang pakikipaglaban. Hindi na niya masyadong napagtuunan ng pansin kung paano nakipagbakbakan si Albert. Medyo nag-aalala siya na baka kinakalawang na nga ito. Pero tiwala naman siyang hindi pa tuluyang nakalimutan ng kaibigan niya ang mga natutunan nito mula pa noon. Kaya itinuon na lang niya ang kanyang atensyon sa lalaking aswang na kanyang kaharap. Muntik na siya nitong mapuruhan pero mabilis siyang nakailag. Isa lang ito sa mga bagay na itinuro ni Mang Carlos sa kanila. Bukod sa pagiging malakas, ay mahalagang bagay rin ang pagiging maliksi. Nang matagumpay niyang maiwasan ang pag-atake nito, ay mabilis naman niyang sinipa sa tuhod ang aswang at sinikmurahan nito. Inilabas niya ang kanyang punyal at bago pa makabangon ng aswang ay mabilis niyang isinaksak sa mismong leeg nito ang punyal. Sumirit ang napakaraming dugo. Mula doon habang pinapaikot niya ang punyal sa leeg nito. Hindi niya namalayang may paparating palang aswang sa kanyang likuran. Tumalon ito patungo sa direksyon niya at dadakmahin sana siya. Mabuti na lang at mabilis na kumilos si Albert at sinalubong ito ng dala nitong punyal. Bago pa nakalapit sa kanya ang aswang, ay duguan na itong bumagsak sa lupa. Muntik na ako dun Salamat sa pagliligtas sa akin Siyempre naman, ikaw pa ba? Mukhang nagkamali nga ako Di ka pa nga siguro kinakalawang. Ba't parang hindi ka sigurado dyan? Huwag mo sabihin pinagdududahan mo pa rin ako. Hindi binibiro lang kita. Alam ko mahusay ka pa rin makipaglaban hanggang ngayon. Naubos na rin pala ng mga kasama natin yung iba pang mga aswang. Mga kasama! Aba, wala pa rin kayo kupas Mukhang mas gumagaling pa yata kayo ngayon. Dati inaabot tayo ng kalahating oras. Ngayon, ilang minuto lang, nakalimang aswang na tayo kaagad. Para namang hindi mo kilala si Mang Carlos. Alam mo naman kung gaano kahusay yung magturo, di ba? Sa bagay, imposible talagang hindi ka maging magaling kung si Mang Carlos talaga magsasanay sa'yo. Ligpitin na natin yung mga aswang na to. Tsaka ako matutuwa si Mang Carlos pag nalaman niya may napatumba tayong 5 aswang. Alam ko marami pa rin sila ngayon. Pero malaking kabawasan na rin sa kanila tong 5 aswang na napaslang natin. Tama ka dyan. At hindi tayo titigil hanggat hindi natin sila tuluyan napupuksa. Niligpit na nila ang mga aswang. Dinala nila sa labas ng kubo ni Mang Carlos at dito sinunog ang katawan ng mga halimaw. Natuwa rin sila nang malamang may mga napatumba rin palang aswang ang mga kabilang grupo. Kaya naman binati silang lahat ni Mang Carlos para sa isang matagumpay na pagroronda. Ngayon na marami-rami na kayong napatumbang mga aswang. Tiyak ako na mag-aapoy ang galit ng lahi nila sa atin. Kaya kailangan nating triplehin ang ating pag-iingat. Kung galit sila sa atin, mas galit tayo sa kanila. Kung tutusin, kulang pa nga ito sa lahat ng mga inosenteng buhay na kinuha nila Tama ka dyan, Albert. Pero huwag pa rin tayo magpapadala sa emosyon natin. Hanggat maaari, kontrolin pa rin natin ang ating mga sarili upang makagawa tayo ng mas maayos at matalinong desisyon. Kailangan natin pagandaan ang posibleng pagsugod nila. Bago man tayo mga yun sa atin, baka mas lalo silang mambibiktima ng mga inosenteng gabaryo natin bilang paghihiganti. Mga hayop sila. Tama ang sinabi ni Ryan. Matatalino ang mga lintik na yan. Mga tuso. Minsan ay mahirap malaman kung ano ang susunod nilang galaw. Kaya mas mabuti mag-iingat tayo, ha? Pagkatapos nilang pag-usapan ng mga susunod nilang hakbang, ay nagsiuwian na rin sila. Kagaya ng nakagawian ay sabay-sabay silang umuwi ni Albert habang nagkukwentuhan. Sa oras na yon, ay medyo nararamdaman na rin niya ang pagod. Binibilisan na nila ang paglalakad dahil gusto na nilang makauwi at magpahinga. Pero may isang hindi inaasahan na nangyari sa gabing iyon. May nakasalubong silang babae na humahangos habang tumatakbo. Duguan ito at umiiyak. Pero hindi lang ito kung sino-sinong babae. Ito pala si Katrina, ang babaeng mapapangasawa ni Albert. Paano ka nakarating dito? At saka, bakit ka duguan? Anong nangyari sa'yo? Nagpapahangin lang ako sa labas ng bahay kanina Hindi kasi ako makatulog. Tapos, ewan ko, para ako nawala sa sarili ko. Nagulat na lang ako na nasa kagubatan na ako.
at hinahabol ako ng aswang. Ano? May mga uri ng aswang na kayang manipulahin ang isip ng kanilang biktima. Malamang ito yung nangyari sa kanya. Mabuti na lang at nakatakbo ko at nagawa ko silang takasan. Pero natatakot ako. Baka hindi pa sila tapos sa akin. Paano kung hanapin pa rin nila ako? Shh, huwag ka matakot ha, babe. Hindi ka nila magagawang saktan. Nandito ako at ang grupo namin. Hindi ka namin pababayaan. Siya nga pala, ito yung sinasabi ko sa yung best friend ko, si Ryan. Kinagagala kitang makilala, Ryan. Pasensya ka na. Sa ganitong estado mo pa talaga ako unang nakita. Nakakahiya naman sa'yo. Walang problema. Hindi naman natin inaasahan ng lahat ng to eh. Ang mabuti pa, sumama kayo sa bahay namin. Ipapagamot natin kay nanay ang mga sugat mo. Magagamot pa rin pala si Aling Loring? Oo, kahit kailan naman hindi siya tumigil sa panggagamot eh. Alam mo namang ito lang yung pamana ng lola ko sa kanya, di ba? Oh, sige na babe. Sumama na tayo sa kanila. Mahusay na magagamot si Aling Loring, kaya sigurado akong mabilis na mapapagaling ang mga sugat mo. Ay, ayaw pa rin talagang tumigil sa paghahasik ng lagim ang mga halimaw na yan. Mga salo talaga sila sa baryong ito. Tama po kayo. Ilang inosenteng buhay nang nawala dahil sa kanila. Kaya nga nag-aalala rin ako para dito sa kaibigan mo. Abay sa tuwing nakikipaglaban siya sa mga aswang ay hindi ako mapakali. Nay, iniingatan ko naman po yung sarili ko. Sa tingin nyo, hayaan ko mapaslang ako ng mga aswang na yun? Hindi mangyayari sa akin yung nangyari kay tatay, no? Dahil ako yung kukuha ng ustisya para sa kanya. Mahusay man kayo sa pakikipaglaban. Abay mga nilalang ng dilim pa rin ang kalaban ninyo. Hindi natin alam kung ano pa ang kaya nilang gawin. Katrina, Ineng, ayos ka lang ba? Tiisin mo lang kung medyo mahapdi ang sugat mo, ha? Makakatulong itong langis na nilagay ko para gumaling ka. Ayos lang po. Kaya ko namang tiisin. Maraming salamat po. Tama pala talaga ang mga kumakalat at chismis sa palengke. Abay, tunay ngang napakaganda ng mapapangasawa mo, Albert. Tito mo, parang anghel. Naku, nakakahiya naman po. Nagsasabi lamang ako ng totoo, iha. Ay, Loring naman. Parang hindi niyo ako kilala. Siyempre mahusay akong pumili ng babae. Loko-loko ka talagang bata ka. Sige. Tapos na akong hugasan ng mga sugat niya, ha? Gamit ang mainit na tubig na hinaluan ko ng katas ng halamang gamot. Nilagyan ko rin ng langis ang kanyang sugat para naman mabilis na gumaling. Salamat po. Dito na kayo magpalipas ng gabi, ha? Hindi na po. Naku, iha, delikado kung uuwi pa kayo ngayon. Malalim na ang gabi. Kahit na mahusay makipaglaban sa aswang itong si Albert, mas maigi pa rin kung mag-iingat kayo. Alam nyo ba ang sabi-sabi ng matatanda na malapit raw sa disgrasya ang mga taong ikakasal na? Kinaba naman po ako dyan sa sinabi ninyo. Ay, hindi ko kayo tinatakot, ha? Ang sakin lang, gusto kong mag-ingat kayo. Tama si nanay. Doon na muna kayo matulog sa kwarto ko. Pwede namang dito na lang muna ako sa sali. Hindi. Nakakaya. Huwag ka nang mahiya. Di na kayo iba sa amin. Kaya sige na, dito na lang muna kayo magpalipas ng gabi. Sa huli ay hindi na kumontra ang dalawa. Narealize din siguro nila na mas mabuti kung bukas na ng umaga na lang sila uuwi. Mas safe naman kasi sila doon. Kaya naman pumasok na sila sa kwarto at nagpahinga. Samantala, hindi naman makatulog si Tito Ryan. Pabaling-baling lang siya. Patuloy pa rin iniisip ang mga nangyari. Pumasok sa isip niya ang paraan ng pagtitig ni Albert kay Katrina. Dito mas nag-sink in sa isip niya na totoong mahal nga ni Albert ang nobya nito. Masakit man pero kailangan niya itong tanggapin. Kahit kailan naman ay hindi rin talaga siya nagkaroon ng chance dito. Pero aaminin niya na nung gabing lasing sila at hinalikan ng isa't isa, may isang bahagi ng puso niya ang umasa. Baka pwede, baka posible. Pero syempre ilusyon lang pala ang lahat ng ito. Hindi niya maiwasang itanong, naaalala pa kaya ni Albert ang pangyayaring yun? Minsan ba ay sumasagi pa rin sa isip nito na naghalikan sila? Ano kaya ang nasa isip nito ng mga oras na yun? Mukhang hindi na nga siya makakatulog dahil sa kung ano-anong bagay na tumatakbo sa isip niya. Kaya naman bumangon na lang siya, pumunta ng kusina at nagtimpla ng kape. Ito kailangan ko. Kape. Matapang na kape.
para may masmasan ako at magising sa katotohanan. Anong katotohanan? Oh, Katrina, ikaw pala yan. Ba't gising ka pa? Hindi ako makatulog eh. Siguro namamahay lang. Ganun ba? Kape, gusto mo? Huwag na. Baka lalo akong hindi makakatulog eh. Ikaw, ba't ka nakakape? Hindi ka na ba matutulog ulit? Nako, alam ko nang hindi talaga ako makakatulog ngayon. Ewan ko ba? Minsan nagkaka-insomnia talaga ako. Ay, buti pa si Albert. Kanina pa mahimbingan tulog. Nako, tulog mantika talaga yan. Lakas pang humilik. Kilalang kilala mo pala talaga siya, no? Oo, matalik na kaibigan na kami mula pa nung 15 anyos kami. Naikwento nga niya sa akin kung paano nag-umpisa yung pagkakaibigan niyo eh. Nakakamangha nga. Biruin mo, nabuo yung isang matibay na pagkakaibigan sa gitna ng isang napakasakit na pangyayari sa buhay ninyo. Siguro dahil naiintindihan namin yung nararamdaman ng isa't isa. Pareho kami ng pinagdaanan at pareho rin kami ng gustong makamtan. May gusto sana ko itanong eh. Sana wag mong mamasamain ha. Oo naman, ano ba yan? Marami na kayong napaslang ng mga aswang. Hindi ba sapat yun para masabi nyo nakamit nyo na yung hustisya para sa mga ama nyo? Alam mo may punto ka at maniwala ka. Ilang beses ko na rin tinanong yan sa sarili ko. Kailan ko ba masasabing nakamit ko na yung hustisya? Ilang aswang pa ba yung kailangan kong paslangin? Hindi ba dapat sa puntong to nakakota na ako? Hanggang sa isang araw, nahanap ko rin yung sagot sa tanong ko. Ano yun? Na itong ginagawa ko hindi na lang tungkol sa pagkamit ng hustisya o paghihiganti. Kasi matagal na ako nakaganti. So dami ba naman ng mga aswang na napatay ko sa loob ng ilang taon, di ba? Pero hindi ko magawang tumigil eh. Kasi ginawa ko na tong misyon sa buhay ko. Gusto kong protektahan ng mga kabaryo namin sa abot ng aking makakaya. Kahanga-hanga ka. Hanggat maaari, ayoko may batang makaranas sa mga naranasan namin noon ni Albert. Gusto ko sana wala nang batang mawawala ng magulang o mahal sa buhay ng dahil sa aswang. Mag-best friend nga kayo ni Albert. O bakit? Yan din mismo ang sinabi niya sa akin. Ginagawa daw niya to hindi lang para sa hustisya at paghihigante, kundi para tumulong sa mga taong hindi kayang protektahan ang sarili nila. Maswerte ka sa kaibigan ko. Minsan, mukha lang yung loko-loko. Pero ang totoo niyan, sobrang laki ng puso ni Albert para sa mga taong mahal niya. Alam ko, isa lang yan sa mga bagay na nagustuhan ko sa kanya. Grabe siyang magmahal eh. Kaya alam kong kahit kailan, hindi niya ako sasaktan. Naniniwala rin akong hindi ka magagawang saktan ng kaibigan ko. Kitang-kita sa mga mata ni Katrina kung gaano nito kamahal si Albert. Kaya naman kahit paano ay napanatag na rin ang loob niya. Imposible mang magkatuluyan sila ni Albert. Pero napunta naman ito sa isang babaeng totoong nagmamahal dito. Nakikita ko kung gaano mo siya kamahal. Kaya maswerte rin yung kaibigan ko sa'yo. Tama ka. Mahal na mahal ko nga talaga si Albert. Kaya nga pinangako ko sa sarili ko na hindi ko na siya pakakawalan pa. Yan din yung sinabi niya sa akin. Kaya nga gusto kanyang pakasalan eh. At pumayag agad ako. Hindi ko na kasi maisip na may ibang lalaki pa ako mamahalin eh. Alam mo, naniniwala akong kami na talagang para sa isa't isa. Kaya hindi ko rin hahayaang masira ang relasyon naming dalawa. Eh di mabuti naman kung ganun. Hindi ko kayang isipin na mapupunta siya sa iba. Kung may mga agaw sa kanya, baka mapatay ko yung taong yun. Ha? Nagbibiro lang ako. Kung nakakita mo lang ang sarili mo ngayon, matatawa ka rin. Nagulat lang ako sa sinabi mo. Pasensya ka na ha. O sige, babalik lang ako sa kwarto. Susubukan ko na ulit matulog. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang hindi siya makapaniwalang nagbibiro lang ito. Para bang may katotohanan sa sinabi nito at may halo ring pagbabanta. Nahanda talaga itong pumaslang ng tao na magtatangkang agawin si Albert. Pero bakit ito sinabi yun sa kanya? May alam ba ito tungkol sa nararamdaman niya para sa kanyang kaibigan? Ang mga bagay na ito ang tumatakbo sa isip niya habang kumakain sila ng agahan kinabukasan. Naku, wala pa noon ay hindi na talaga mapaghiwalay ang dalawang yan. Abay, daig pang magjowa. Si nanay talaga. O bakit? Totoo naman eh. Naaalala mo nung panahong pinipigilan namin kayong sumali sa grupo ni na Mang Carlos. Eh kulang na lang ay mag-aklas kayo sa amin. Nahalala ko nga po yun eh. Muntik pa nga kami maglayas noon.
Ay, nako. Sobrang sakit ng ulo ko ng panahong yun, Katrina. Alam mo yung naiintindihan ko naman ang gusto nilang gawin. Pero syempre taga-aalala rin ako. Kasi syempre alam kong hindi madali ang bagay na gusto nilang gawin. Alam ko ito. Dahil ito na ang ginagawa ng namayapa akong asawa bago pa lang kami ikinasal. Kahanga-hanga po ang ginagawa ng mga katulad nila. Kakaiba yung kanilang tapang at determinasyon na makatulong sa kapwa. Totoo. Nakakahanga naman talaga. Pero alam mo yun, minsan naiisip ko na sana hindi na lang ito ang buhay na pinili nila. Na sana, hindi na lang sila nagmana sa mga tatay nila. Ay, nako. Wala eh. Ito na talaga siguro ang naging purpose namin sa buhay. Kaya ikaw, Katrina, ihanda mo na yung puso mo sa oras na magiging mag-asawa na kayo ni Albert. Kasi hindi titigil na manugis ang aswang itong isang to. Hindi po yan magiging problema. Handa na po ako at tanggap ko na rin na ito talaga ang misyon niya sa buhay. Siyempre, bukod sa magkaroon ng maraming anak hanggang sa makagawa ng basketball team. Loko-loko ka talaga. Oy, wag niyong kalimutan na pumunta dito mamaya ha. Maghahanda ako para sa birthday ko ngayon. Opo, hindi namin makakalimutan yan. Kainan eh. Happy birthday po, Aling Loring. Happy birthday, Nay Loring. Sa wakas, 18 ka na rin. Pwede ka na mag-boyfriend. Puro ka talaga kalokohan. Simple lang ang handaan sa birthday ng nanay niya. Pero marami pa rin ang mga dumalo. Marami kasi talaga mga kaibigan ng nanay niya. Kaya inaasahan niya na marami ang darating. Siyempre kasama na doon sina Albert at Katrina. Lumapit siya sa mesa ng dalawa para magpasalamat sa pagdalo nito. Hanggang sa umabot ang usapan nila sa magiging kasal ng mga ito. Talaga? Kala ko simbahan kayo magpapakasal. Masyado kasing practical itong magiging misis ko. Kaya gusto niya civil wedding lang kasi mas makakatipid daw. Sabi ko naman sa kanya, hindi naman issue ang pera lalo na't pinag-ipunan ko naman. Bukod sa mas praktikal, pinili ko ang civil wedding kaysa sa church wedding dahil hindi naman ako religious na tao eh. Ganun ba? Siyempre naniniwala naman ako sa Diyos. Imposibleng walang mas makapangyarihan na lumikha sa atin. Pero hindi lang ako naniniwala sa kahit na anong relihiyon. At hindi naman to naging problema sa akin. Hindi mahalaga sa akin kung anong relihiyon ng isang tao, kung naniniwala ba to sa isang relihiyon o hindi. Ang mahalaga sa akin, mabuti kang tao at totoo kang nagmamahal. Hindi naman po niya hinusgahan si Katrina ng dahil dito. Pero nagulat lang siya na hindi nagpumilit ang kaibigan niya ng church wedding. Alam kasi niya kung gaano ito karelihiyoso, pati na ang pamilya nito. Pero siguro'y ganun talaga nito kamahal si Katrina. At handa itong gawin ng lahat ng gusto niya. Hindi na lang siya nagkomento pa at baka masamain pa nito kung ano ang sasabihin niya. Susunod ba dito yung pamilya mo para dumalo sa kasal nyo? Wala na akong pamilya dito sa Pilipinas. Uli lang lubos na kasi ako eh. May mga relatives ako sa Amerika. Pero hindi ko naman sila ka-close. Kaya wala akong pamilya na dadalo sa kasal namin. Ganun ba? Pasensya ka na sa tanong ko ah. Hindi ko naman alam na... Okay lang. Sanay na ako. Kaya nga sobrang excited na rin siyang makilala yung pamilya ko dito sa Pilipinas eh. Kasi sa wakas, mararanasan na daw niya magkaroon ng isang malaking pamilya. Magulo, pero masaya. Iniwan muna niya saglit ang dalawa para i-entertain pa ang iba nilang mga bisita. Pero bigla niyang napansin na iniwan muna saglit ni Albert si Katrina para magbanyo. Tahimik lang itong nakaupo at pagala-gala ang paningin sa paligid. Di nagtagal ay napansin niya ang matalim nitong titig sa kapitbahay nilang buntis na si Mariel. Bigla siyang kinilabutan dahil sa titig nito. Kaya naman naisip niyang lapitan ito. Uy, kumusta ka dyan? Okay ka lang? Ha? Oo naman. Ayos lang ako. Sama ng tingin mo kay Mariel ah. Anong atraso niya sa'yo? Sinong Mariel? Yung buntis na kanina mo pang tinitignan. Matagal ko na kasing pangarap na magkaroon ng anak. Gusto ko nga mabuntis na kaagad pagkatapos namin ikasal ni Albert eh. Pero syempre, depende pa rin naman yun kung bibiyayaan kami kaagad ng anak. Di ka reliyoso, di ba? Oo, pero
naniniwala pa rin naman ako na tanging Diyos lang ang makapagbibigay sa amin ng anak. Ang lalim yata ng pinag-uusapan nyo dyan Hindi naman. Napag-usapan lang namin yung tungkol sa pagkakaroon nyo ng anak balang araw. Nako, ako man ay excited na rin magkaroon ng junior. Babae sana ang gusto kong panganay natin eh. O ikaw bahala. Kung anong gusto mo. Basta kung anong ibigay sa atin ng Diyos, tatanggapin ko at mamahalin ko ng buong buo. Nginitian niya na lang ang dalawa at muling iniwan para asikasuhin ang iba pang mga bisita. Pero ang totoo ay parang kinukurot ang puso niya sa selos at inggit ng mga oras na iyon. Kaagad naman niyang kinastigo ang kanyang sarili dahil alam niyang mali ang nararamdaman niya. Wala siyang karapatang magselos at dapat ay maging masaya siya para sa kaibigan niya. But at the same time, hindi raw daw niya magawang tanggalin sa isip niya ang suspecha niya para kay Katrina. Para raw kasing may mali dito. Lalo na nung naaalala niya ang paraan ng pagkakatitig nito sa buntis nilang kapitbahay. Sakto naman na napansin niyang nagkagulo ang mga tao dahil bigla raw humilab ang tiyan ni Mariel. Kaagad itong binuhat ng mga kalalakihan para dalhin sa ospital. O Nay, ano nangyari kay Mariel? Bigla raw humilab ang tiyan niya at para raw pinipilipit. Ano? Teka, di ba hindi pa naman niya kabuanan? Oo, malayo pa ang kabuanan niya. Alam na alam ko yan dahil palagi kami nagkukwentuhan tuwing nagkakasabay kami sa simbahan. Sana ayos lang siya. Oo nga eh. Sana'y walang mangyaring masama sa kanila ng pinagbubuntis niya. Ang tagal pa naman niyang pinagdarasal na magkaroon na sila ng anak ng asawa niya. Nagpatuloy pa rin naman ang selebrasyon pagkatapos ng komosyon na nangyari. Bandang 6:00 ng gabi nang lumapit sa kanya si Albert at sinabing masama raw ang pakiramdam ni Katrina. Tinanong nito kung pwede bang magpahinga muna si Katrina sa kwarto niya. Kaagad naman siyang pumayag at sinamahan nitong dalhin ang nobya nito sa kwarto niya. Nang masigurong mahimbing na ang tulog nito, ay lumabas na sila at nakipagsayahan sa mga kapitbahay nila. Nagkainuman pa nga sila kahit wala naman talaga sa plano nilang maglasing. Tagal ko nang hindi nalasing ng ganito katindi. Hayaan mo na, minsan lang naman eh. Tigil na natin to. Tayo na lang dalawa dito sa labas nagsiuwi na yung mga bisita. Mahirang nila lang pala yung mga yun. Akala ko ba mga lasinggero yung mga kainuman natin? Bakit? Ba't wala ngayon? Ang aga-aga namang sumuko. Ano maaga? Mag-alas 11 na kaya? Talaga? Hindi ko na napansin yung oras. Masyado ako natutuwa sa pakikipag-inuman. Bukas na lang kayo umuwi sa inyo. Baka kung paano pa kayo sa daan eh. Tabihan mo na lang si Katrina doon sa kwarto ko. Pasensya ka na sa abala ha. Dito na nga kami natutulog sa inyo. Pati ngayon Hindi kayo nakakabala. Huwag ka mag-alala. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Alam mo ba, lahat ng taong nakilala ko sa Amerika, kilala ka. Talaga? Sikat na pala ako dun eh. Alam nila kung gaano ka kabuting kaibigan. Alam mo tol, palagi kong sinasabi sa kanila kung gaano ako kaswerte sa'yo. Kaibigan. Kaibigan? Oo, isa kang mabuting kaibigan. Diba? Alam mo naman Ryan, Hanggang kaibigan lang yung tingin mo sa akin. Nagkatinginan sila at nakita niya sa mga mata nito na nahihirapan itong sabihin sa kanya ang totoo. Siguro dahil na rin sa impluwensya ng alak. Kaya't biglang lumakas ang loob ni Tito Ryan nung gabing iyon. Silang dalawa lang kasi ang naroon at wala rin namang ibang makakarinig ng kanilang pag-uusap. Minsan ba, pumapasok rin sa isip mo yung nangyari nung uling beses tayong nalasing? Akala ko, mas mabuti kung hindi na lang natin pag-usapan yan. Bakit? Para habang buhay natin pagsisiyan ng mga bagay na mas pinili natin hindi pansinin? Magkaibigan tayo. Putik na kaibigan yan. Di ka naman siguro ba to? Alam kong alam mo na may nararamdaman ako sa'yo. Ikakasal na ako. At masaya ako para sa'yo. Sa wakas, nakahanap ka na rin ng babaeng mahal mo at mamahaling ka ng buo. Pero alam mo rin ba kung gaano kasakit para sa akin ang lahat ng to? Hindi ko intensyon na saktan ka.
Alam ko naman yun eh. Pero sana maintindihan mo na. Hanggang pagkakaibigan lang talaga mabibigay ko sa'yo. Babe, hindi pa ba tayo uuwi? Nandiyan ka na pala. Medyo nakainom kasi ako eh. Kaya dito na lang ulit tayo matulog ngayong gabi ha. Kung ganun, halika na. Magpahinga na tayo. Mukhang lasing na lasing ka na eh. Pinagmasdan niya si Katrina habang inaalalayan nito si Albert papasok sa kwarto. Nilingon siya ng kanyang kaibigan. Bakas pa rin sa mukha nito ang paghihirap. Pero binigyan niya ito ng isang pilit na ngiti. Masakit at mahirap man para sa kanya. Pero nagdesisyon siyang pakawalan na ang nararamdaman niya para dito. Panahon na para itigil ang kanyang kahibangan. Tama ang ginagawa mo, anak. Kayo po pala yan, Nay. Ano po bang sinasabi niyo? Alam kong mahirap tanggapin ang katotohanan. Siyempre, nagmamahal ka. Sino ba naman tao ang hindi nangarap na mahalin rin ang taong iniibig nila, hindi ba? Pero ganito talaga ang buhay eh. Hindi lahat ng gusto natin ay nakukuha natin. Alam niyo po? Matagal na. Abay, nanay mo ko eh. Siyempre, kilala kita. Ayaw lang kitang pangunahan. Patawarin niyo po ako. Sira. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Pagkatao mo yan eh. Bakit naman kita pipigilan na maramdaman ng anong gusto mong maramdaman? Anak kita. At mahal na mahal kita. Walang magbabago ron. Salamat po, Nay. Mahal na mahal ko rin po kayo. Kaya anak, alagaan mong mabuti ang puso mo. Ay hanggat maaari, hanggat kaya, pigilan mo na lang siguro ang nararamdaman mo para kay Albert. May iba na siyang mahal. At ikakasal na sila. Alam ko naman po yun, Nay. At maniwala po kayo. Wala po akong planong gulihin yung relasyon nila. Mabuti naman kung ganun. Dahil pinalaki kita ng maayos. At alam kong hindi ikaw ang tipo ng taong maninira ng kasiyahan ng iba. Hindi ko po magagawa yung bagay na yan. Lalo na sa sarili kong kaibigan. Nagyakapan silang mag-ina at hindi naman niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Naramdaman niya sa yakap nito ang pagmamahal at pagtanggap ng isang ina. Para bang may isang malaking tinik sa kanyang dibdib ang natanggal. Dahil sa wakas, ay alam niyang tanggap na siya ng kanyang nanay. Nakakalungkot nga lang isipin na may nagbago sa kanilang dalawa ni Albert mula nung gabing yun. Siya na mismo ang umiwas dito at nagpakabisi na lang sa trabaho niya sa munisipyo. Hindi na rin ito bumalik sa bahay nila para bumisita. Ay, kamusta na kaya si Albert? Hindi na napapadaan dito yun ah. Mas mabuti na po siguro to, Nay. Alam niyo naman po yung tungkol sa uli namin pag-uusap, di ba? Abay, hindi naman pwedeng iwasan niyo ang isa't isa habang buhay. Ang sabi pa naman ni Albert sa akin, hindi na siya babalik ng Amerika. Magpapatayo raw sila ni Katrina ng sarili nilang bahay dito. Bahala na, Nay. Baka kailangan lang namin ng konti pang panahon. Ay, naiintindihan kita. Alam kong hindi ito madali para sa inyo. Kung nasasaktan ka ngayon, sigurado ko nahihirapan din si Albert. Dahil hindi niya naman gustong saktan ka. Siyempre parang kapatid na ang turing niya sa'yo eh. Hindi ko nga po alam kung paano siya harapin ulit eh. Ako pa naman yung kinuha niyang besma sa kasal nila. Ay, ipagdarasal ko na maayos niyo na rin ang sitwasyon ninyo. Hindi man ganun kadali nakalimutan ang nararamdaman mo para sa kanya. Sana'y dumating ang araw na mas kaya mo na itong pigilan. Sana nga po dumating yung araw na yan. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Mahirap nga naman talaga yung sitwasyon ng magkaibigan. Tama si Aling Loring kung nasasaktan si Ryan dahil na friendzone siya ng kanyang best friend, sure akong nahihirapan din sa Albert kasi nasaktan siya nito nang hindi niya sinasadya. Hindi naman kasi natin pwedeng ipilit ang mga bagay na hindi talaga maaaring mangyari. Pero ang tanong, wala nga bang feelings itong si Albert para kay Ryan? Let's not forget na minsan lang silang naghalikan. At kahit na pareho silang lasing noon, sigurado ko na may ibig sabihin yon, hindi ba? Ano yun, random kiss lang? Bromance version 2.0? Ay naku, humahopya ata ako dito. Pero diba, malay naman natin, baka may feelings talaga si Albert kay Ryan at pinipigilan niya lang sarili niya. Siyempre nangyari to ng mga 80s kung kailan hindi pa ganun ka-open yung isip natin sa mga same-sex couples. Kayo, ano sa tingin nyo?
posible bang may secret feelings nga si Albert para kay Ryan? At para sa mga minsan ang napunta sa posisyon ni Ryan, ano yung nagagawang mag-move on sa feelings nyo para sa isang taong tinuturing yung matalik na kaibigan? Naku. Very exciting to. So, excited ako mabasa yung mga comments nyo. Kaya what are you waiting for? Ilapag nyo na ang inyong makapagdamdaming hugot sa ating comment section. At bago po natin ituloy ang kwento, may hingi lang po sana akong pabor sa inyo. Sana po itulungan nyo po kaming i-report ang ibang mga channels na nagnakaw ng mga contents natin. Opo. Sad to say, may mga kumukuha nga ng stories natin, nire-re-upload at inaangkin pa na para bang, oh my God, pinaghirapan nila ito. So please note na ang ating mga legit channels po ay ang mga sumusunod. Kwentong Takip Silim, Sitio Bangungot, Sitio Pangil, Aswang Diaries, Aswang Confessions, at Aswang Radio. Kaya kung may mahuhuli po kayong mga kwentong ninakaw mula sa mga nabanggit kong channels, please, paki-report naman po para matigil na ang kanilang masasamang gawain, okay? So thank you po in advance mga ka-Aswang Radio. At dahil tapos na nating pag-usapan ng mga magnanakaw na yan, eto na, excited na akong malaman kung ano ang susunod na mangyayari kina Ryan. Kaya hindi ko na kayo bibitinin pa. Let's go! Ituloy na natin ang ating kwento. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Hindi lingid sa inyo kaalaman na marami na namang bangkay ang natagpo ang wakwak ang katawan. Itong mga nakaraang araw. Kaya pinatawag ko kayo ulit dito para magronda ulit tayo. Isa po sa mga kababata ko ang nabiktima ng aswang nung nagdaang gabi. May asawa at mga anak siyang nagluluksa ngayon dahil sa kagagawa ng mga hayop na aswang na yan. Kaya kailangan nating mas pag-iigtingin ang pagsugpo sa kanila. Sa gabing ito, tayo mismo ang tatawag sa kanila. Ano pang ibig niyong sabihin? Nakikita niyo ba itong halaman na dala ko? Susunugin natin ito sa bawat bahagi na kagubatan. Isa itong sinaunang pamamaraan ng pagtawag ng aswang. Dahil ayaw ng mga aswang ng amoy usok na galing sa halaman na to. Tatawagin natin sila. Tayo mismo maghahamon ng laban sa kanila. Tama ka. E di natin sila kailangang hanapin ngayong gabi. Dahil sa pamamagitan ng usok galing sa halaman na to, sila mismo ang lalabas sa pugad nila. Pero bago pa man sila dumating, paghahandaan natin sila. Bakit ngayon nyo lang po sinabi sa amin yung tungkol sa pamamaraang to? Dahil mapanganib ito. Isipin nyo na lang kung gaano karaming aswang ang lalabas sa oras na maamoy nila ang usok na ito. Pero dahil sa sunod-sunod na patayan na nagaganap sa baryo natin, wala na talagang ibang paraan kundi gawin ito. Hindi ito madali para sa akin. Pero minsan ay kailangan nating sumugal para sa ikabubuti ng marami. Bagaman marami tayo sa grupo natin, hindi pa natin alam kung gaano karami yung mga aswang nalulusob sa atin. Bibigyan ko ng pagkakataon ang lahat na gustong umatras. Hindi ko kayo uhusgahan kung hindi kayo tutuloy ngayong gabi. Intindihan ko na sobrang delikado na gagawin natin. Kaya kung may gustong umatras... Hindi po ako aatras. Ginawa ko ng misyon sa buhay ko ang pagpapaslang ng mga halimaw na yan. Kaya haharapin ko sila. Ako rin po, tutuloy ako. Matagal na panahon nyo na rin kami sa nanay. Kaya malakas ang kumpiyansa ko na makakaya namin silang labanan. Iginala niya ang paningin sa paligid at namangha nang makita ang tapang sa mukha ng bawat isa. Walang kahit sino ang umatras sa laban. Sa halip ay mukhang mas naging determinado pa ang lahat. Nalabanan ang mga aswang. Pinasalamatan naman sila ni Mang Carlos bago sila tuluyang naghiwa-hiwalay kasama ang mga kagrupo nila. Sabay-sabay silang naglakad patungo sa madilim na kagubatan. Dala ang halamang binigay ni Mang Carlos sa kanila. Sinubukan naman niyang iwasan si Albert sa abot ng kanyang mga kaya. Pero mukhang imposible ito. Lalo na nasa iisang grupo lang sila. Mga kasama, sunugin na natin itong mga halaman. Pwede ba kita makausap? Tungkol saan? Alam kong iniiwasan mo ako at naiintindihan ko naman yon. Iniiwasan mo rin naman ako, di ba? Anong sinasabi mo? Ayos lang. Naiintindihan ko naman yung pag-iwas mo sa akin. Hindi ako galit. Hindi kita iniiwasan. Sinadya ko munang hindi magpakita sa'yo para bigyan ka ng panahon na mag-isip. Wala akong kailangan pag-isipan. Alam ko naman yung totoo eh. Mahirap pero kailangan tanggapin. Ryan. Albert, alam ko mahirap din to para sa'yo. Siyempre, hindi mo namang ginustong saktan ako. Hindi mo to kasalanan. Wala kang ginawang masama. Hindi mo kasalanan kung hindi mo kayang suklian yung nararamdaman ko sa'yo. Patawarin mo ako. Hindi mo kailangan humingi ng tawad.
kalimutan mo na lang yung tungkol sa mga sinabi ko, ha? Ikakasal ka na, kaya huwag mo na akong problemahin pa. Ayoko masira ang pagkakaibigan natin. May mas mahalagang bagay pa tayong kailangang asikasuhin ngayon. Kaya tsaka na lang natin ito pag-usapan. Hindi naman na nagpumilit pa si Albert na makipag-usap sa kanya. Mukhang na-realize na rin ito na tama siya. May mas mahalagang bagay pa silang kailangang unahin kaysa ang personal na issue nila sa isa't isa. Makakapaghintay pa naman yon. Sa puntong yon ay kailangan nilang mas maging alerto dahil anumang oras ay maaaring sumugod ang mga aswang. Oh, kumusta kayo rito? Ayos lang po. Kanina pa namin sinunog yung mga halaman pero hanggang ngayon, wala pa rin lumalabas ng mga aswang. Yung kabilang pangkat, may mga nakasagupa na silang aswa. Sige lang, paghintay lang muna kayo rito. Sigurado ako darating ang mga yon. Pwede po bang tumulong na lang kami sa kabilang grupo? Baka kasi walang aswang dito sa parte na to ng gubat eh. Hindi, dito lang kayo sa destino. Kaya ako kayo dito nilagay. Sigurado ako may darating din na aswang dito. Kumalma ka lang. Habaan mo ang pasensya mo. Gusto ko lang naman makatulong sa iba nating mga kasamahan eh. Sumunod lang tayo sa plano para magtagumpay tayo. Tama ka. Hindi nga nagtagal ay nakarinig na sila ng mga yabag mula sa madilim na bahagi ng kagubatan. Kaagad silang naging alerto at mahigpit na hinawakan ng kanilang mga sandata. Hindi pa man nila ito nakikita, pero alam na kaagad nila na may mga paparating na aswang. Nagkatinginan silang dalawa ni Albert. Baka sa mukha nito ang pagkasabik. Mula noon ay ganoon na talaga ang ekspresyon ng kaibigan niya pag nakikipaglaban sa mga aswang. Para bang nakikipaglaro lang ito. Pero ang totoo, ang bawat pakikipaglaban nito ay inaalay nito sa namayapan nitong ama. Sinasabi ko naman sa inyo imposibleng hindi magpakita ang mga yan dito. Kayo ang pinakamahusay na makipaglaban sa grupo natin. Kaya sinadya ko talaga dito ko kayo ilagay sa pinakadulong bahagi ng kagubatan. Handa na akong puksain ng mga halimaw na yan. Kumalma ka na konti, Albert. Tandaan mo mga tinuro ko sa'yo, ha? Tama si Mang Carlos. Alam kong galit ka sa kanila. Lahat naman tayo eh. Pero huwag ka magpapadala sa emosyon mo. Gamitin mo pa rin yung talas ng isip mo sa pakikipaglaban. Salamat sa pagpapaalala. Nandiyan na sila. Mga kasama, ihanda ninyo mga sarili ninyo. Maging alerto kayo! Nagsilabasan na ang mga aswang sa kagubatan. Siguro'y 10 sila. Parehong mahaba ang mga kuko at nakalabas ang mga pangil. Nasa pinakaharap naman nila ang isang babaeng aswang na may napakahabang puting buhok. Nakakapangilabot ang itsura nito. Matalim ang pangil, mahaba ang dila at kulay putik ang balat. Hindi nag-aksaya ng oras sa mga ito at mabilis silang sinugod. Mabuti na lang at handa sila, kaya nagawa agad nilang dumipensa. May kakaiba sa mga aswang na nakaharap nila ng gabing iyon. Sanay na sila na malalakas at tuso ang mga ito. Pero parang may kakaiba raw na lakas ang mga nakalaban nila. Mas maliksi silang kumilos, kaya mas mabilis silang naiiwasan ng mga pag-atake nila. Gayunpaman ay hindi ito naging dahilan para panghinaan sila ng loob. Ginilitan niya ng leeg ang aswang na lumapit sa kanya. Mabuti na lang at kaagad rin niyang napansin ang isa pang aswang na sinusubukan siyang sugurin mula sa kanyang likuran. Sinalubong niya ito ng isang malakas na tadyak. At bago pa ito makatayo, ay mabilis niyang nilapitan at sinaksak ng maraming beses sa dibdib. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa nakasiguro siyang hindi na ito humihinga. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga kasamahan niya na nakipaglaban pa rin sa mga aswang. Nakahinga siya ng maluwag dahil wala ni isa sa mga ito ang napaslang ng mga halimaw. Pero panandalian lang pala yun dahil nakita niya si Mang Carlos nang nakikipaglaban sa babaeng aswang na siyang tumayong leader ng mga halimaw na sumugod sa kanila. Nakita niya nangihina na si Mang Carlos at nahihirapan ng kumilos. Mang Carlos! Ryan, tulungan natin si Mang Carlos, bilis! Hindi! Mang Carlos! Mang Carlos, kaya niyo po ba tumayo? Alalain po namin kayo. Hindi na. Huli na ang lahat para sa akin. Hindi totoo yan. Kaya ka pa namin iligtas. Ituloy niyo ang nasimulan ko. Kayo na ang bahala sa grupo natin. Mang Carlos, hindi po kayo pwedeng mawala. Tapos na ang pamumuno ko. Ngayon ay panahon naman upang kayo ang pamuno. Alam ko kaya niyo rin.
Mga hayop sila! Papaslangin ko sila! Parang gumuho ang mundo nila nang bawian ng hininga si Mang Carlos sa mismong bisig nila. Sumigaw ng sobrang lakas si Albert at tinangkang habulin ng ibang mga aswang na nakatakbo. Pero mabilis na itong pinigilan dahil masyadong delikado. Ipaghihiganti ko si Mang Carlos. Hanapin ko mismo ang babaeng aswang na pumaslang sa kanya. At tutulungan kita dyan. Tutulungan ka namin. Pero hindi ngayon ang tamang panahon para habulin ng mga aswang. Kailangan ko na silang habulin ngayon bago pa sila tuluyan makalayo. May iba pang pagkakataon. Pero Masyado pang mataas ang emosyon natin ngayon. Hindi ito ang tamang panahon para makipaglaban tayo. Kailangan natin pag-isipang mabuti ang susunod nating hakbang. Dahil kung hindi, baka tayo naman yung mapaslang nila. At masasayang lang ang lahat ng pinaghirapan ni Mang Carlos. Hindi na siya sumagot at tumango na lang. Sa totoo lang, nag-uumapaw pa rin daw ang nararamdamang galit ni Tito Ryan ng mga oras na yon. Gustong-gusto rin niyang habulin ang aswang na pumaslang sa pinuno nila. Pero mas pinili niyang pairali ng kanyang isip. Inihahayaang masayang ang lahat ng pinaghirapan ng grupo nila. Kaya sa kabila ng sakit at galit na kanyang nararamdaman, mas pinili pa rin niyang magpakatatag. Ang dami pala talaga nagmamahal kay Mang Carlos, no? Kita nyo, ang daming tao ang nagpunta dito sa lamay niya. malaki kasi talaga ang pasasalamat sa kanya ng mga taga-baryo. Siya ang bumuo ng mga samahan ng mga manunugis ng aswang at maraming buhay ang naligtas dahil sa kanya. Siya rin ang nagturo sa amin kung paano makipaglaban sa mga aswang. Kaya kung wala siya, wala rin kami dito. Kung ganun, ibig sabihin ba nito mabubuwag na rin ang grupo nyo ngayong wala na siya? Hindi. Pero Itutuloy namin ang laban. Kagaya ng sinabi niya sa amin bago siya tuluyang mamaalam. Panahon na upang kami naman ang mamuno. kaya nyo na ba? Kakayanin namin. Gagamitin namin ang lahat ng natutunan namin sa kanya para pamunuan ang grupong ito. Kung tama ang pagkakaalala ko, kasing edad lang namin si Mang Carlos nang itatag niya ang grupong to. Kaya kung nakaya niya nun, kakayanin rin namin ngayon. Dahil sa ginawa ng mga aswang na yon, mas lalo nilang pinag-apoy ang determinasyon namin puksain ang lahi nila. Hindi kami titigil hanggat hindi namin na ipaghihiganti si Mang Carlos. Napansin niya ang kakaibang takot sa mukha ni Katrina. Para bang hindi ito mapakali. Pero hindi na lang niya ito masyadong pinansin. Tumayo siya at hinarap ang iba pang mga nakikiramay. Wala nang ibang kamag-anak si Mang Carlos. Kaya naman sila na ang nag-asikaso ng lamay nito sa mismong kubo kung saan ito nakatira. Habang kausap ang mga ibang mga nakikiramay, ay napansin niyang biglang tumayo si Katrina at naglakad palayo. Kapansin-pansin raw sa mukha nito na parang hindi ito mapakali. Hindi yata ito napansin ni Albert dahil may iba rin itong kausap. Kaya naman naisip niyang sundan ito dahil baka kung ano na ang problema nito. Lakad-takbo raw ang ginawa ni Katrina hanggang sa makarating ito sa madilim na kakahuyan. Nagtaka naman si Tito Ryan kung ano ang ginagawa nito doon. Nagtago siya sa likod ng isang matandang puno at pinagmasdan si Katrina nang bigla itong huminto sa pusod ng kagubatan. At namilog ang kanyang mga mata sa mga sumunod niyang nakita. Unti-unting humaba ang mga kuko ni Katrina. Tumalim ang mga mata nito. Nagkulay putik ang balat at lumabas ang pangil. Kapansin-pansin rin ang paghaba ng buhok nito at naging kulay puti. Diyos ko, isang aswang si Katrina. At kamukhang kamukha niya yung mismong aswang na pumaslang kay Mang Carlos. Paano nangyari to? Tsaka na masasaktan si Albert dito. Sinasabi ko na nga ba, ni mali talaga kay Katrina. Kailangan kong bumalik sa lamay at sabihin sa kanila ang tungkol sa nakita ko. Pero, paano si Albert? Ano mararamdaman niya sa oras na malaman niyang aswang pala ang babaeng pakakasalan niya? Oh, Ryan. Ba't parang galing ka sa kakahuyan? Anong ginagawa mo ron? Hindi na mahalaga yun. Pwede mo ba akong tulungan na hanapin si Katrina? Nawawala kasi siya eh. Iniwan ko lang siya saglit para kausapin yung mga bagong dating na bisita. Tapos bigla na lang siyang nawala. Hindi ko na mahanap eh. May kailangan ka malaman. Ano yun? Si Katrina ang dahilan kung bakit ako nanggaling sa kakauyan. Sinundan ko siya. Sinundan mo siya? Teka, bakit naman siya pupunta ng kakahuyan ng mag-isa? Alam naman niya may gumagalang aswang ah. Hindi niya ilalagay sa panganib ang buhay niya. Maliban na lang kung kinokontrol na naman ang isip niya. Sana nga ganyan ang nangyari pero hindi.
Albert, nakita ko siya sa pusod ng kagubatan. Nagbago ang itsura niya. Nagbago ng itsura? Anong ibig mo sabihin? Naging aswang siya. Ano? Teka. Hindi magandang biro yan, Ryan. Pwede ba hindi ito ang tamang panahon para makipagbiruan? Sana nga nagbibiro lang ako. Pero hindi eh. Totoo ang sinasabi ko. Nakita ko talaga kung paano nagbago ang anyo niya at naging aswang. At ang mas masaklap, hindi lang siya basta isang pangkaraniwang aswang. Siya ang babaeng aswang na nakaharap natin kagabi. Ang aswang na pumaslang kay Mang Carlos. Matagal na hindi nakapagsalita si Albert. Para bang pinoproseso pa ng isip nito ang mga narinig. Hindi nagtagal ay napalitan ng galit ang ekspresyon sa mukha nito. Nakaramdam siya ng takot dahil naramdaman niyang hindi ito naniniwala sa kanya. Hindi ko lubos akalain na magagawa mo ang bagay na to. Anong sinasabi mo? E di ano pa ba? Gumagawa ka ng kwento para siraan si Katrina. Dahil galit ka sa kanya, di ba? Gusto mo akong saktan. Kagaya na pananakit ko sa'yo na hindi ko naman sinasadya. Naiibang ka na ba? Bakit ko naman sasadyang saktan ka? Albert, kilala mo ako. Alam mong hindi ako ganyang klaseng tao. Akala ko kilala na kita. Pero mali pa rin pala ako. Hindi pa nga siguro talaga kita lubusang nakikilala. Dahil hindi ko inaasahan na magagawa mo ang bagay na to. Talaga ba, Albert? Mas pipiliin mong husgahan at pagbintangan ako kaysa paniwalaan pa ang mga sinabi ko? Oy, bakit? Pinagbibintangan mo rin naman si Katrina. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Sumabog ang galit niya sa pagkakataong iyon. Kinuwelohan niya si Albert at sinuntok ito ng sobrang lakas. Muntik itong bumagsak sa lupa pero kaagad naman itong nakabawi. Tumayo ito ng tuwid at ginantihan rin siya ng suntok. Ni minsan sa buhay niya ay hindi niya inakalang mag-aaway silang magkaibigan at magsusuntukan pa. Pero hindi talaga niya matanggap ang mga sinabi nito sa kanya. Hindi siya makapaniwalang nagawa nitong isipin na nagsisinungaling siya dahil lang sa nararamdaman niya para dito. Hindi siya ganong klase ng tao at hindi niya magagawa yon. Alam mo, bahala ka. Bahala ka kung ayaw mong maniwala sa akin. Sinisira mong pagkakaibigan natin dahil dyan sa pagiging makasarili mo. Kahit kailan hindi ako naging makasarili. Sarado lang talaga yung isip mo. Naintindihan ko naman na mahal mo siya. At alam ko rin hindi magiging madali para sa'yo na tanggapin ang katotohanan na aswang. Kasi nungalingan niyang sinasabi mo. Bahala ka sa buhay mo kung ayaw mong maniwala. Basta sinasabi ko na yung totoo. Bahala ka na kung anong gagawin mo. Galit na galit niya itong tinalikuran at bumalik sa lamay. Pero dahil hindi pa siya handang makaharap ulit ito, nagdesisyon siyang umuwi na lang kasama ang kanyang ina. Habang naglalakad pa uwi ay kinuwento niya dito ang buong pangyayari. Nagulat ito nang malaman ang tungkol sa pagiging aswang ni Katrina. At nalungkot rin ito dahil sa pag-aaway nila ni Albert. Pagka-uwi sa bahay ay hindi siya makatulog kaya nag-usap muna silang mag-ina sa sala. Ay, ito ang unang beses na nag-away kayo. Nakakalungkot naman, anak. Sana'y maayos niyo pa ito. Hindi ko naman po gustong makipag-away sa kanya. Siya po yung dahilan ng gulong ito. Namubulagan si Albert ng pag-ibig niya para kay Katrina. Ay, Diyos ko. Hindi ko inaasahan na may ganito palang kadilim na sekreto ang babaeng iyon. Ako rin po, Nay. Hindi rin po ako makapaniwala. Sino ba naman yung mag-aakala na isa pala siyang aswang? Nag-aalala ako para kay Albert. Paano kung saktan siya ni Katrina? Hindi natin alam kung paano mag-isip ang isang aswang. Sinabi ko na po sa kanya yung totoo. Kaya kung may mangyaring masama man sa kanya, kasalanan niya na yun. Alam kong galit ka ngayon sa kanya at naiintindihan naman kita. Pero kakayanin ba na konsensya mo pag may nangyaring masama sa kanya? Hindi siya nakasagot dahil may punto ang kanyang ina. Kakayanin nga ba talaga niya kung may mangyaring masama kay Albert? Sigurado masasaktan siya. Pero ano pa ba ang pwede niyang gawin? Sinabi niya na dito ang katotohanan. Pero mas pinili nitong hindi maniwala sa kanya. Ano yon? May mga kalusot ka sa labas ng bahay natin Hindi kaya yun aswang? Malamang aswang nga po yun. Pero hindi naman ito makakapasok sa atin. Kasi napapalibutan naman ng mga pangontra sa aswang yung paligid ng bahay. Hindi kaya si Katrina yung aswang na nasa labas? Titignan ko po. Bahagya siyang sumilip sa isang maliit na siwang sa kanilang bintana.
at nanlaki ang mga mata niya nang makita sa labas si Katrina. Nakilala niya agad ito dahil sa mahaba at puting buhok nito. Galit na galit ito at paulit-ulit na sinusubukang lumapit sa bahay nila. Pero napapaatras ito nang dahil sa mga pangontra sa aswang na nakapaligid sa bahay nila. Aminado si Tito Ryan na nakaramdam siya ng kaunting takot noong mga oras na yon. Lalo pat alam niyang determinado itong paslangin siya. Pero mas nanaigang galit niya para dito. Kaya naman ginamit niya ang galit na ito para patatagin ang kanyang loob. Kinuha niya ang kanyang patalim at nagdesisyong lumabas ng bahay para harapin ito. Anak, lalabas ka. Sigurado ka ba dyan? Masyadong delikado. Harapin ko po siya para matapos na to. Pero, Sa tingin ko alam na niya na sinusundan ko siya kanina at isinuwalat ko ang sikreto niya kay Albert. Kaya nandito siya ngayon at sinusugod ako. sigurado akong galit na galit siya sa'yo. At hindi siya magdadalawang isip na paslangin ka. Ako rin po, Nay. Nag-uumapaw rin ang galit ko sa kanya. Kaya gagawin ko ang lahat para mapatumba siya. Sinubukan siyang pigilan ng nanay niya pero wala itong nagawa sa huli dahil mabilis na siyang lumabas ng bahay. Galit na galit siya sa puntong yun at dire-diretsyong naglakad palapit sa aswang na nakaabang sa kanya. Hindi ito nag-aksaya ng oras at mabilis na tumalon patungo sa kanyang direksyon at akmang susugatan siya gamit ang mga kuko. Pero mabilis siyang nakaiwas at nagawa itong tadyakan sa gilid. Napasigaw ang aswang sa sakit at bago pa man ito nakabawi ay muli naman niya itong tinadyakan. Bumagsak ito sa lupa. Kunin na sana niya ang pagkakataong yon para saksakin ito. Pero bago pa man nakalapit ang dulo ng punyal sa katawan nito, ay mabilis nang nakatayo ang aswang at umiwas sa pag-atake niya. Pareho silang tumayo ng tuwid at tinitigan ng isa't isa. Parehong nagliliyab sa galit ang ekspresyon nila noong mga oras na yon. Panira ka sa mga plano ko. Akala mo hindi ko nararamdaman na may gusto ka kay Albert? Hinahanapan mo lang naman talaga ako ng baho para magkahiwalay kami. Ano bang plano mo? Papaslangin mo rin si Albert at gagawin pagkain mo? Hindi totoo yan. Mahal ko si Albert at hindi ko siya magagawang saktan kahit kailan. Plano kong itago ang pagiging aswang ko mula sa kanya at ipagpatuloy lang ang pagsasama namin na para bang normal lang ang lahat. Pero ikaw, sinisira mo lahat ng plano ko. Kung totoong mahal mo siya, hindi mo siya lolokohin. Umaasa ka ba na kapag nalaman niyang aswang ako, iiwan na rin ako at ikaw ang pipiliin niya? Hindi ako ganyang klaseng tao. Pasensya ka na lang, pero hindi ka pa rin niya pinili. Ang mas masaklat, hindi ka man lang niya pinaniwalaan. Lalo lang siya nagitngit sa galit ang dahil sa sinabi nito. Kaya naman sumigaw siya at muli itong sinugod. Hindi napaghandaan ni Katrina ang mabilis ng kilos. Para lang siyang isang hangin na dumaan sa harap nito at nagawa pang daplisan ng kaliwa nitong balikat. Napasigaw ito na magtamo ng isang malaking sugat nang dahil sa ginawa niya. Parang mas lalo siyang ginanahan na saktan pa ito dahil sa reaksyon na kuha niya mula dito. Pero imbes na magawa itong saksakin ulit, ay sa hangin na lang dumapo ang patalim niya. Mabilis kasi itong nakaiwas at kumaripas ng takbo palayo. Katrina, bumalik ka dito! Huwag kang duwag! Hindi pa tayo tapos! Anak, tama na. Huwag mo na siyang sundan. Ay, hindi pa kami tapos. Kailangan na namin tapusin ang labang to. Huwag mo na siyang sundan dahil maaaring humingi na siya ng tulong ngayon sa mga alahi niya. Ang lakas ng loob niya sugurin tayo dito sa bahay. Kaya hindi, Nay. Pagbabayaran niya to. Papatumbayin ko siya kahit anong mangyari. Bumalik silang mag-ina sa lamay at iniwan niya doon ang kanyang ina para mabantayan ang mga kapwa niya manunugis ng aswang. Paulit-ulit siya nitong pinigilan pero buo na ang kanyang desisyon. Tatapusin niya sa gabing yon ang laban nila ni Katrina. Gusto sana siyang samahan ng mga kagrupo niya pero ang sabi niya ay kaya niya na ito. Wala na rin daw magawa ang mga ito para pigilan siya. Dire-diretso na kasi siyang naglakad papunta sa bahay ni na Albert. Malakas ang kutob niya na nakauwi na si Katrina doon at doon niya ito matatagpuan. Hindi nga siya nagkamali. Naabutan niya sa labas ng bahay sila Albert at Katrina na magkayakapan. Umiiyak ang babae na para bang humihingi ng saklolo kay Albert. Sabay naman silang napatingin sa direksyon niya nang dumating siya. Umarte si Katrina na para bang natatakot ito sa kanya at kaagad na tumago sa likod ng kaibigan niya.
Anong ginagawa mo rito? Nakikita mo bang malaki sugat sa kaliwang braso ni Katrina? Ako ang may gawa niyan. Sinabi nga niya sa akin. Ryan, paano ka naman umabot sa ganitong punto? Kung galit ka at nasasaktan, kailangan ba talaga manakit ka ng ibang tao? Pero hindi tao ang sinaktan ko, kundi isang aswang. Bakit mo ba ako pinagbibintangan? Pumunta lang naman ako sa inyo kanina dahil hinahanap ko si Albert. Pero bigla mo na lang ako sinugod ng patalim. Ano naman ang laban ko sa'yo? Galing mo talaga manlinlang, no? Di na ako magtataka kung bakit nabilog mo ang utak ng kaibigan ko. Hindi mo ako kaibigan. Mula ngayon pinuputol ko na ang pagiging magkaibigan natin. Talaga ba? Nang dahil lang sa kasinungalingan ng halimaw na to? Nagdahil sa kasinungalingan mo. Parang nadurog ang puso niya nang dahil sa sinabi nito. Hindi niya sukat akalain na masisira pala ang pagkakaibigan nila nang dahil sa mga kasinungalingan ng isang aswang. Oo, galit siya sa kaibigan niya pero hindi niya rin ito magawang sisihin ng lubusan. Mahusay kasi talaga magmanipula ng isip si Katrina. Kung siya ang nasa posisyon ni Albert, ay baka maniniwala rin siya dito. Pero hindi na mahalaga ang nararamdaman ng kaibigan niya sa mga puntong yon. Ang mas mahalaga para sa kanya ay mapas lang na si Katrina. Pinunasan niya ng kaunti ang kanyang luha na pumatak pa mula sa kanyang mga mata. Hindi niya hayaang maging mahina ang kanyang sarili. Ryan, hindi naman natin kailangan umabot sa puntong to. Handa akong patawarin ka kung hihingi ka ng tawad sa amin. Ryan, ano ba? Bakit mo siya sinabuyan ng asin? Hindi! Pasensya na, Albert. Kailangan ko tong gawin para magising ka sa katotohanan. Walang hiya ka! Katrina? Siguro naman ngayon, naniniwala ka na sa akin. Bakas ang gulat sa mukha ni Albert nang magbago ang anyo ni Katrina sa mismong harapan niya. Pero hindi na nagsayang ng oras si Tito Ryan at mabilis niyang sinugod ang aswang, dala ang kanyang patalim. Ngunit sa kabila ng pagkasunog ng balat ni Katrina ay nanatili pa rin itong alerto. Mabilis itong nakailag mula sa pagsugod sa kanya at ginantihan siya ng isang malakas na sipa. Tumilapon siya sa lupa. Nakita naman niya tumatakbo ito palapit sa kanya. Nakalantad ang mahahabang kuko at matatalas na pangil. Nakahanda ng lapain siya. Pero bago pa man ito tuluyang makalapit sa kanya, ay gumulong siya sa lupa at mabilis na tumayo. Tila mas umigting naman ang galit ni Katrina sa kanya. Sa pagkakataong yun ay ito naman ang sumugod sa kanya. Pinaikot niya ang kanyang patalim. Pagkatapos ay sinaksak niya ito sa bandang tiyan. Tumalsik ang dugo nito sa katawan, kasabay ng malakas na pagsigaw nito. Hindi mo ako mapapatumba! Pasensya ka na lang, pero hindi rin ako titigil hanggat hindi kita napapaslang. Magtagumpay ka man, hindi pa rin mapapasayo si Albert. Hindi ka pa rin niya mamahalin sa paraang gusto mo. Wala na akong pakialam dyan. Ang mahalaga na lang sa akin ngayon, tapusin ang kasamaan mo. Tingnan natin kung magtatagumpay ka. Muli nilang sinugod ang isa't isa. Sinuntok at sinipahan niya ito. Tsaka muling sinubukang saksakin. Pero sa pagkakataong yun ay mas naging alerto na ito. Mas mabilis na itong nakakaiwas sa mga galaw niya. Tumagal pa ng ilang minuto ang sagupaan nila. Wala pa ring sumusuko. Parehong determinado na magwagi hanggang sa unti-unti na siyang nakaramdam ng pagod. Para na siyang nahihilo at nangihina na rin ang kanyang katawan. Sa kabila noon ay patuloy pa rin siya sa pagdepensa ng kanyang sarili. Pero di nagtagal ay tuluyan ng sumuko ang kanyang katawan. Napaluhod siya sa lupa at alam niyang ilang saglit na lang ay babagsak na siya. Sinamantala ni Katrina ang pagkakataon. Ngumisi ito at walang pag-aalangang sinugod siya. Malapit na ito sa kanya noon. Tinanggap na rin niya ang kanyang kapalaran. Alam niyang hindi niya na ito matatakasan pa. Wala na siyang laban dito sa pagkakataong iyon. Pero bago pa man ito tuluyang makalapit sa kanya, ay bumagsak na ito sa lupa. Nanilog ang mga mata ni Katrina. Halatang hindi makapaniwala sa nangyari. Sumuka ito ng dugo at tuluyang bumagsak ng nakabukasang bibig. Albert, sinaksak mo siya. Patawarin mo ko. Pero kailangan ko gawin ang tama. Pinaslang mo si Katrina. Ito ang tama.
Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Pinagmasdan niya si Katrina hanggang sa tuluyan na itong naputulan ng hininga. Nabitawan naman ni Albert ang patalim na siyang ginamit nito upang saksakin ang nobya. Nanginginig pa ang dugo ang kamay nito, habang tila wala pa rin ito sa sarili. Pareho silang hindi nakapagsalita hanggang sa dumating na ang mga tao. Sinundan pala sila ng mga kagrupo nila. Kasama na rin ng mga ito ang kanyang ina. Hindi na po nila nakausap noon si Albert. Iyak po kasi ito ng iyak at nawala na sa sarili. Pinauwi naman muna siya ng nanay niya para makapagpahinga siya. Kinabukasan ay pinuntahan niya si Albert pero hindi siya hinarap nito. Nagkulong ito sa kwarto at ayaw raw makipag-usap sa kahit sino man. Ang pamilya niya ang nagpalibing kay Katrina dahil hindi nga nila makausap si Albert. Mabilis namang kumalat ang chismis tungkol sa pagiging aswang ni Katrina. May ibang mga humusga kay Albert at sinabing nag-alaga raw ito ng isang halimaw. Pinagtanggol naman ni Tito Ryan ang kanyang kaibigan dahil alam niyang hindi naman ito ginusto ang nangyari. Nagmahal lang ito. Biktima lang din ito ng sitwasyon. Halos araw-araw siyang nagpupunta kina Albert para kumustahin ito. Hanggang sa isang araw ay nagdesisyon na siyang pumasok na sa kwarto nito. Alam niyang nagluluksa pa rin ito pero kailangan na rin talaga nilang mag-usap. Mabuti na lang at tinulungan na rin siya ng nanay at mga kapatid nito. Pagkapasok niya sa kwarto nito ay sinalubong siya ng kadiliman. Patay ang ilaw at sarado ang mga bintana. Naabutan niya itong nakaupo sa kama at umiiyak. Ang buong akala niya ay palalabasin siya nito at magagalit ito sa pagpasok niya. Pero sinalubong raw siya nito ng isang mahigpit na yakap. Patawarin mo ko. Napatawad na kita. Pasensya na rin kung nagpadala ako sa galit ko. Dapat mas inintindi kita eh. Hindi, wala ka kasalanan. Ginawa mo lang naman ang dapat mong gawin eh. Masyado lang talaga ako nagpabulag sa pagmamahal ko kay Katrina. Alam kong sobrang hirap ng pinagdadaanan mo ngayon. Pero gusto kong malaman mo na nandito ako para sa'yo ha. Nandito ako bilang matalik na kaibigan mo. Umibig ako sa kalahay ng mga halimaw na pumaslang sa mga tatay natin. Kung alam mo lang kung gaano ko kayo nasusuklaman ang sarili ko ngayon. Sana matutunan mo rin patawarin ang sarili mo balang araw. Pinaikot ni Katrina ang isip mo at hindi mo to kasalanan. Ilang linggo ring hindi lumabas ng bahay si Albert. Paulit-ulit pa nga itong humingi ng tawad sa kanya. Nahihiya raw ito sa tuwing maiisip ang mga masasakit na bagay na sinabi nito sa kanya. Pero totoo napatawad na talaga niya ito. Palagi niya pa rin itong pinupuntahan sa bahay hanggang sa nakumbinsi niya itong lumabas. Unti-unti ay nakabalik na sa normal ang buhay nito. Sinamahan niya pa ito muli upang harapin ang mga kagrupo nila. Baka sa mukha nito ang hiya at pagdadalawang isip, pero tinapik niya ito sa balikat at nginitian. Mga kasama, narito si Albert ngayon para kausapin tayo. Ito ang unang beses na dadalo siya sa pagpupulong natin mula nung... Alam niyo na kung ano nangyari. Magandang gabi sa inyo. Sinabi ko na sa kanya na wala naman tayong sama ng loob sa kanya. Pero syempre, hindi pa rin natin maaalis sa kanya ang kabahan. Kaya bigyan lang natin siya ng pagkakataong magsalita. Pakinggan lang natin siya. Salamat, Ryan. Salamat rin sa inyo sa pagkakataong ito. Una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa inyo dahil nakipagrelasyon ako sa isang aswang at dinala ko pa talaga dito sa atin. Maniwala kayo, sobrang hirap para sa akin na tanggapin na si Katrina pa mismo ang pumaslang kay Mang Carlos. Pakiramdam ko, kasalanan ko rin ang pagkawala niya. Hindi madali para sa akin ang bumangon mula sa pagsubok na to. Pero babawi ako sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat sa pag-intindi ninyo. Dahil dito ay nagkaroon na sila ng pagkakataong pag-usapan ang tungkol sa kanilang dalawa. Sobrang nagulat raw po siya nang aminin ni Albert na may nararamdaman daw pala talaga ito para sa kanya noon. Ito daw ang rason kung bakit siya hinalikan nito nung pareha silang lasing. Napag-usapan nila ito isang araw habang tumatambay sila sa may batis. Hindi ko inasahan to. Sobrang naguguluhan ako sa nararamdaman ko noon. Hindi ko ito magawang tanggapin sa sarili ko kasi bakit naman ako magkakagusto sa kapwa ko lalaki?
at sa matalik ko pang kaibigan. Naintindihan kita. Yan din mismo yung naramdaman ko nung unang beses kong napagtanto yung nararamdaman ko sa'yo. Kaya naman nung makilala ko si Katrina, sinamantala ko ang pagkakataon na gusto ko siya para makalimutan ko ang nararamdaman ko sa'yo. Alam kong mali pero yan ang totoo. Minsan talaga may mga bagay tayong nararamdaman na hindi natin maipaliwanag at nakagagawa tayo ng mga maling desisyon nang dahil dito. Sa huli ay mas pinili nilang maging magkaibigan na lang. Bagaman masakit ay tinanggap ito ni Tito Ryan. Ayaw rin naman niyang ipilit ang kanyang sarili sa isang taong mahalin siya kung hindi pa naman ito sigurado sa nararamdaman nito. Siya rin ang masasaktan sa huli kung ipagpipilitan niya ang isang bagay na walang katiyakan. Pagkalipas naman ng isang buwan ay nagdesisyon na si Albert na bumalik na lang sa Amerika upang doon magsimula ng panibagong buhay. Bagaman nalungkot siya sa desisyon ng kanyang matalik na kaibigan, ay mas pinili pa rin niyang suportahan ito. Nangako naman sila na hindi nila puputulin ang komunikasyon nila sa isa't isa. Bagay na tinupad talaga nila dahil palagi silang nagsusulatan at naglo-long distance call kapag may pagkakataon. Samantala, ipinagpatuloy naman ni Tito Ryan ang pagiging manunugis ng aswang. Sa katunayan ay siya na ang naging bagong leader ng kanilang grupo. Pero kasabay ng modernisasyon, ay padalang na rin ang pambibiktima ng mga aswang. Hindi sila sigurado kung tuluyan ang nilisan ng mga halimaw ang kanilang baryo o sadyang iba na ang pamamaraan ng mga ito. Pero dahil dito ay hindi na naging gaano kaaktibo ang kanilang grupo. Hanggang sa nagdesisyon sila ng kanyang ina na lumipat na sa Maynila para sa mas magandang oportunidad. Tumira po sila malapit sa bahay namin kaya habang lumalaki ako ay naging ka-close ko si Tito Ryan. Hindi na siya nagkaroon ng karelasyon o asawa. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa pagpapalago ng buhay niya. Naging isa siyang matagumpay na negosyante at bagaman hindi naman siya sobrang mayaman, hindi pa rin siya nakakalimot na tumulong sa mga nangangailangan. Nung nauso naman ang internet ay mas nagkaroon pa sila ng komunikasyon ni Albert. Bagaman may asawa at mga anak na ito sa Amerika, ay hindi pa rin nawala ang kanilang pagkakaibigan. Aminado si Tito Ryan na hindi tuluyang nawala ang nararamdaman niya para kay Albert. Pero matagal na niyang tanggap na hanggang doon na lang ang storya nila. Sana po'y nagustuhan niyo ang pinadala kong kwento at naway may natutunan kayo kahit papaano. Thank you po sa once-in-a-lifetime opportunity na ito at God bless us all. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. What? Oh my God, teka, pinaprocess ko pa yung emotions ko. Emotions! Charot. Hindi, seryoso na. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Bukod kasi sa nakakatakot yung kwentong ipinadala ni sender. Bittersweet din kasi yung ending. Aminin nyo, hindi lang ako yung humopia na magkakaroon sila ng happy ending. Love wins, diba? Pero at the same time, gets ko naman ang kinahantungan ng kanilang ending. Mahirap nga naman kung magsasettle si Ryan kay Albert kahit aware siyang may identity crisis pa to. That's a recipe for heartbreak, ika nga. And it's good naman na kahit papano ay nasave pa rin naman nila yung friendship nila. And I'm sure medyo awkward din yun. Pero ang mahalaga, magkaibigan pa rin sila. Medyo nakuha rin ni Albert yung gigil natin, no? Ayaw niyang paniwalaan yung mga sinabi ni Ryan pero hindi rin naman natin siya masisisi. In love yung tao kay Katrina. At sabi nga nila, may mga tao talagang nabubulag ng dahil sa pag-ibig. Hindi ka naman sinasabing nasa pool tayo dyan, no? Pero maybe. Joke lang. Pero ang pinaka nagustuhan ko sa mga kwentong ito, yung sexual identity ni Ryan. Marami na tayong napakinggang kwento dito tungkol sa mga manunugis ng aswang. Pero this is actually my first time na may isang manunugis ng aswang na member ng LGBTQIA+ at community. Isa rin itong malinaw na proof na walang pinipiling kasarian, ang tapang at lakas. Winner! Kayo, ano masasabi nyo sa kwentong napakinggan natin today? Ano yung mga natutunan nyo mula sa kwento ni Ryan? Please comment nyo na sa ating comment section below. And as always, isang malaking thank you sa walang pagsawang suporta nyo sa amin. Kayong inspirasyon namin para patuloy na maghandog ng mga nakakatakot at nakaka-inspire na kwento dito sa Aswang Radio. Muli, ito po si DJ Rosana na nagsasabing, huwag mo akong kagatin. Unless sa labi. Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang.
Halina't makinig sa Aswang Radio. Tapo